Mayong gabi sa atong tanan. Maadto kita sa atong lesson 3 sa book 1 Salvation series sa atong Grace Leadership Class 101. Ang atong lesson karon, lesson 3, the resurrection of Christ. Okay. So nahuman na ta sa Old Testament types. Tapos the other week the vicarious character of Christ, Christ's death, and then karon the resurrection of Christ. So the message of the good news, actually kining word nga gospel, synonym sa good news. Good news or gospel pareho ra siya. So pag may grace gospel, the good news of the grace, good news of grace. So, kung basahan nato sa 1 Corinthians 15, 1-4, nagsulti ang pulong sa Ginoo. Okay, madali. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received, and wherein you stand, by which also you are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. So, ang nilalaman ng gospel, ang content sa gospel, mao gini siya. The gospel is, ang sunod is, Christ died for our sins, He was buried, and He rose again the third day. So muna ang unod sa gospel. Si Kristo namatay, nalubong, o nabanhaw. Ano yun? No? Si Kristo namatay, nalubong, nabanhaw. Muna siya ang maayong balita. So kung mo-share ta sa gospel sa atong mga friends, mga paryente, kauban sa trabaho, mga classmates, muna ang maayong balita nga atong i-share sa ila na ilang tuhan. Pero ang focus nato karon kini naisgutan naman itong kamatayan ni Jesus. So karon kini He rose again, nabanhaw siya sa ikatulog ka adlaw. So the question is, why is the resurrection of Christ is part of the gospel? Okay. Ang tubag ni Paul, in the preaching of the gospel, oftentimes the death of Christ is presented as the sole ingredient of that saving message. Whereas the Scripture attests that apart from His resurrection, the believer's faith is vain. He is yet in his sins, and those who have died have perished. No? Kung sa 1 Corinthians 15, 14-18, nagsulti diha nga kung wala mabanaw si Kristo, kawang akong pagwali, among pagwali, kawang inyong pagtuo, niya nahiming mga bakapon nga mga testigo, nga nag-testify mi sa Diyos nga nagbanaw ang Kristo pero wala dahil sa nabanhaw. So, part yun sa gospel ang pagkabangan ni Jesus. Yeah, sa verse 3 and 4, when Paul defines the gospel of salvation, he includes not only the fact that Christ died, but also He was buried and He rose the third day. Diba? So, sama sa libasa natin kaniya. And then, kung tanawin mo sa Romans 10:9, it seems, tanawin mo, when Paul speaks of salvation, Romans 10:9, he seems to place the emphasis upon faith in the resurrection of Christ. Sa inyo niya diri. Kaya kung kasugid mo sa imong baba, kung confess with your mouth, the Lord, that Jesus is Lord, and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you shall be saved. Diba? So wala galing niya gimension niya si Jesus na matay, gulubog. Pero sa 1 Corinthians, gusto naman niya nga na okay. It seems nga ang emphasis niya nasagod sa pagkabanhaw. Pero sa 1 Corinthians, gusto naman niya nga na tanan, no? But pasabot, kung mo share ka sa gospel, ato yun siyang patuuhon nga si Jesus namatay, nalubog na banhaw.
Uban yun na siya dapat. Wala na siyang go Oo. with disciples. Uban yun siya. Pwede mabandaw kung wala namatay. Kung namatay lang po, wala naman daw, punta. So, kung may mga proof sa resurrection, ang unang nga proof is sa 1 Corinthians 15:6. Okay, kasi makabasa niya automatic. Kabasa. 15:6. Okay. Sige. Corinthians. 1 Corinthians 15. After that, they were seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Yan. Sa gibasa ni Nico sa verse 5 ang sundan, he was seen of Cephas and then of the 12, tapos paabot sa verse 6, he was seen above 500 brethren at once. So ang prueba nga nabanhaw din siya kay dunay nakita siya ni Pedro, nakita siya sa 12, ug dunay 500 ka mga tao nga nakita. Lain po kaya kung itong 500 ka tao nagsabot-sabot lang sila nga sabot-sabot tahan na nabanhaw din si Jesus. Lain po kaya no. So sa korte gani kung dunay duha ka testigo, pahit sana siya ka testigo. Pero kung 500 ka testigo, ano siya? Sobrang super duper na kaya na isang witness nga tinuod yun, no? So kining 500 ka tao plus Paul plus 12 disciples, nagsulti yun sila nga nakita yun nila ang nabanhaw ng Kristo. So si Gary sa una natingala siya, nahibulong siya kay nag-iskot ko ako, nakita na ako si Cory, nakita na ako si Ramos, nakita na ako si Irap. Hindi siya no. Naman na sa among libro. Sa imong time, libro na, pero sa time na mo, real din na. No? So, history naman. So, iyon pa ni Paul, pagsulat niya ani nga book, nagsulti gani siya, nga, dire, sumpay pa gani din of whom the greater part remain unto this present. So, katugol ng mga 500 nga nakakita, naa pa sila karon. During the time gisulat ni Paul ang 1 Corinthians 15, nagsulti siya nga most of them buhay pa, pangutan ang gani sila. Di ba? So kamo pangutan mo kailan mo ni Digong Duterte? Nakita mo din ninyo. Okay, nakabot mo na sila. Pero mga Kisa na sa Digong. So, mo na siya. Si Paula gani itong pag-distribute ni Sarah og bag sa PIDA Elementary. Pantagama sila mga green bag. Kanya kay si Paula, usap mo sa sinidawat. Paglakaw ni Paula kay nasangit man sa iyang arpiller ang sinina ni Sarah. So naana silang duha ni Sarah. Sa swerte kay siya nakabangga-bangga niya si Sarah, no? Nya ug sa kabalongan si Sarah to. Sa kabalong. Mir pa siya. Mir pa siya. Kinder. Sige, paleta. Okay, another. Paul makes claim that he also saw the Lord Jesus in resurrection body. No? So, 1 Corinthians 15:8, the single witness of one man is not valid proof, but this does become a very powerful testimony in view of the fact that this confrontation with the resurrected Christ is the only explanation for the transformation of a violent persecutor of the followers of Christ into a gentle bondslave of Christ, who suffered the loss of all things for his sake and became the greatest Christian of all time. Kinsa man na? Si Apostle Paul. Diba? Kung si Apostle Pablo nag-hallucinate lang, diba? Kanya ba yan siya nga na-witness yun niya personally ang Jesus Christ nga nabanhaw. Asa? Katong pag-ato niya sa Damascus. Okay? Nangayon ito sa pariyo kanang authorization sa mga high priest para iyang prisuhon patyon ang mga Christians na nagpalo ani Christ. So mo tong nasamtang gabiyahe sa nasugatan niya ang grabe kasilaw, nahabong sa kabayo uban tong iyang mga bodyguard. Pag sa kasilaw kaya kinsa man ka? Tiyan ako si Kristo ang imong ginalutos. So nagud sa personal encounter ni Jesus.
years later naman to, human nga nibiya si Kristo sa mga disciple. So bisan nga ang encounter ni Paul kay Jesus, special to sa encounter. Nga may nakapahimo niya, nagati sa man, violente, very violent nga killer sa mga Christian, pero nahimo siya man, gentle bond slave of Christ. Moto ang nagpa-transform niya kay na-meet niya ang iyang gikontra nga tinuuhan o karon mituo na siya. Niya karon hallucination na ito niya. Sayang ang pagtuo ni Pablo. No? Isod ko kaya kung mag-hallucinate ka, no? Magtuo ka nga. Siya nang hallucinate siya, sa hallucinate. Imagination. Ganun. Nakakikituhan niya sa mating ba? Nagtuo ka nga, ako si Superman. Ako si Batman. Ako si Avengers. Okay. So siya po sa Pablo, iyang dili dito siya ka ng hallucination. Nakita yun niya personally. Now, the next part, the importance of the resurrection. Ano importante man ang resurrection? Paminaw kaya mga isod. Mo niya ang sa atong lesson, sa atong textbook. Yung ba diri? To deny the resurrection is to deny the veracity of the New Testament writers, since most of them give testimony to this fact. It is also important to the veracity of the Old Testament, since the prophets predicted it, and to the veracity of Christ, since it was foretold by Him. So, ang pagkabanhang ni Kristo mo ay pamatuod nga tinuod ang New Testament, nga tinuod ang Old Testament, o tinuod ang ipamulong ni Jesus. Kay most sa mga prophecies sa Old Testament nagsulti may tungod sa dunay manluluwas nga mamatay ug mabanaw. Ang New Testament pod nagsulti nga dunay pagkabanaw. So, grabe ka foundational yun ang doktrina sa pagkabanaw. Nga naman, moto siya ang pruiba na tinuod ang Old Testament, tinuod ang New Testament, o tinuod ang gisulti ni Jesus Christ. Di ba? Moto nga, sampulan ni Pastor Peter. Kung inom daw niya, musulti daw siya sa imo nga, pindihon ako si Manny Pacquiao, first round. Inak-out daw niya si Manny Pacquiao, first round, tapos 1 hand pa yun. Moto ka na, pre. Nga, in-knock-out ni Pastor Peter si Manny Pacquiao, first round, 1 hand lang. So, mga tawa mo kay tawad man. No? Pero kung ipusil daw siya, namatay siya after 3 days, nabuhin siya pag-usap. Niya musulti siya, ako pilihan si Manny Pacquiao, first round, 1 hand. Mutuo na mo. So, kaya naman, nabuhin magani siya, no? So, mutuo pa mo sa saan ni Jesus, no? Sa mga promises ni Jesus. No? Yes, katong iyang pagkabanhaw, muto'y pinaka-pruiba na kung nasa isaad, matuman yun. Sa ato ang balay, ang musaad niya di matuman ako. Pero si Jesus, matuman yun lang. Okay? Sorry. Okay, sa mga promises. Okay. Another. The resurrection is the seal and proof that his death actually did accomplish what he and the scripture said it would. Had his body remained in the tomb, there would have been no evidence that his unique claims of being the Son of God and Messiah of Israel were true. He was raised on account of our justification. You see? May pinaka-proof nga siya tinuod yun sa mga maduluwas, anak sa Diyos. Another, his resurrection is the guarantee of ours. Because he lives, we too shall live. His resurrection is the first fruits of the resurrection of all believers. Pasa nato ang 20 to 23 yung padali. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all died, even so in Christ shall all be made alive. But every man in his own order. Christ the first fruits, afterward they that are in Christ at his coming. So, katong nahitabo ni Jesus Christ, mabuto ang mahitabo sa ato ang tanan. Kung mamatay na ta nga wala pa siya nibalik. Pero kung mubalik sa karon, nga buhi pa ta, ang resurrection man gud ang natay another study niya na. Ang resurrection pa sa panahon niya kita ma-resurrected, lahi nang ma-resuscitated.
kanang resuscitated, kanang namatay ka, tapos CPR ka, nabuhay ka balik, resuscitation ang tawag ana. Nabuhay ka, pero more gyapon mong lawas. Pero ang resurrection lahi. Namatay ka, ha? Heavenly na ganyan. Oh. Pag ikaw makasinatig resurrection, more gyapon ang makita ninyo. No? More gyapon eh. Pero ang akong physical body, ang composition niya dili na yutanon. Katibitang elements bitaw sa chemistry bitaw. Isa na ka-memorize ato. Ato sa chemistry ba tong mga elements ba tong iyo, gold, zinc, iron, oxygen, di ba? Kanang naatanan diya sa elements sa chemistry nato, mo na pagkaon sa atong lawas. Kining lawas agi ka man sa utak. Mo na kaunta magnesium, iodine, iron, copper. Copper. Palagi na lang. Oh. Di abot pasabot. Ang pagkaon sa atong lawas, ikan tanan sa yuta. Okay? Ang component sa atong lawas, yutanon. Pero at the resurrection, ang component sa atong lawas, heavenly na siya. O, tanaw si Jesus, sa may game ni Jesus, diba, pagkabanaw niya, mulaw siya sa sakuan, sa simento. Ano kaya pa feeling na? No. No. Masakitan niya, tabi na. Yan na yung resurrection ta. Okay. So, anak kanindot dahil sa resurrected body kay mukhaon gihapon siya. Kaya si Christ ni kaon nang gihapon si Christ. Pero mulusot-lusot na siya. O, di ba? Nabiyaan na. Hindi niya kita sa kanan ani ba? Buhat ko Palawan. Palawan na yun. Asa gikan next sa Mercury. So, ano siya? So, kitang tanan katong nahitabo ni Jesus Christ, mahitabo ito natong tanan. So katong, di ba nagwali ko about kay Lazaro? Di ba ito siya resurrection? Kuan ito siya, kita ito siya nga resuscitation na nabuhay lang siya. Pero dili ito siya resurrection. Okay. Next. Apart from His resurrection, there could be no session at present at the right hand of God. Neither could there be a future visible return of Christ when every eye shall see Him and when He shall reign as King of Kings. Okay? Sorry, King of Kings. So, kung sa nabanaw, dili lang sa mulingkod sa tuong trono sa Diyos, dili sa mubalik as King of Kings. Pero nabanaw man siya, mahitabo din na siya. And then, the work of redemption, the bearing of sin, the reconciling of the world to God, the displaying of all the righteous claims of God, all took place upon the cross. Pagkamatay ni Jesus, naluwas ta, napasaylo ta, natubos ta, nabayran ta, mo itong nahitabo sa cross. Okay? These were all completed before the resurrection. Nahitabo ito sa tanan. But the resurrection is God's answer and assurance that the work of salvation was completed in the death of Christ. So, moto say nagsilyo, nagpamatuod niya, truly, napasaylo yun ta, natubos yun ta, nabayran yun ta, ipakamatan yun ta. Ang resurrection mo yung nag-final, nagsilyo na tinuod yun ta ang naluwas. Okay, sa atong pagtapos, wala may question. Sa atong pagtapos, muna ang question niya akong ihatag sa inyo. What salvation Paul meant in 1 Corinthians 5:15 to, na nagsulti din tanawa, by which also you are saved. If, doon ay kondisyon, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in me. Diba? Kanya mo kung ang isulti mo ni Paul sa verse 1, yung patrial, moreover, brothers, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein you stand. So, nagsulti si Paul about the gospel. Yan, nagsulti si sa verse 2, nga mauusab nagluwas kaninyo kung kanunay nyo handumdumon. Okay? So, kung sa man ang kaluwasan giisutan ni Pablo nga muluwat
maluwason ka sa gospel kung imong dugdumog kanunay. Dili kalimutan. Hindi ko siguro nagkataon. Kaya namin kondisyon. Oo. Base ng mga truth na sa gospel. Dakan mga truth sa gospel aside sa Sige. kaluwasan yun. Of course, ang gospel, ang may balita nga si Kristo namatay, nalubong o nabanhaw, kung mutuo ka, maluwas ka sa impyerno. Pero kung sa mga po yung kaluwasan na nag-iskutan dito sa verse to, nga naluwas mo, kung inyong i-keep in memory. Sa ito pa, it seems magod niya, kung makalimot ka, di nakasave. Pero kung makanundong ka, save ka. Okay? Pero ano no? So pagdundong ka manay. O pag malimot ka, di nakasave. Oh. Hindi ang kalimutan kasi. Ha? Kalimutan. Di nakasave. Hindi na siya naman. Okay. So ang kini nga salvation ang salvation, although ang gospel makaluwas nato sa impyerno, dahil na salvation ang gibin ni Apostol Pablo diri. Usa nga salvation, ano? Salvation from hopelessness when one believes that there is no resurrection. Eh nani mo nakita ko sa Corinth, kini mga believer sa Corinth. Sa ilang sa unang panahon ba, patay naman sila. Sa unang panahon, mga 300 AD. During sa ilang time, sa ilang fellowship pa, doon ay hindi ato sa ila dito nga nagpamembro pod, nagkapil sa fellowship ba. Kunya nagsulti nga wala, di wala may pagkabanhaw. Pag mamatay ta, burar tag-iri nga pagkalubong wala na. Oh. So, sa may muna anaan, nga way pagkabanhaw. Di ba? Piting paita na pre, no? Oo, yan nangalagad na sa Ginoo niya. Wala lang day. Yan nagkasulsul pa ta, di ba? Oo. May pag nangatulog na ng tarang orasa, no? Pag mamatay, wala na din. Eh, ba't ako silingan nag-atik-atik? Ako na itong kilaparo kayo. Na ako'y silingan nga. Nag-building ko ba? Kung silingan kita nato sa unahan. Nag-building ko. Kalit lang gawas. Sama wiling-wiling dia. Ya, pagtanaw na ako niyan. Ay, mga tato na ba yun? Ya, habso kahadlo kay anong iso man siya pagtanaw na ako. Murag gamay-gamay man. Murag akong nakakit ko. Oh, sinong bagay siguro ang gusto. Pero nakanundong ko, kapastor man ko. Ha? Sa likod ninyo. Sila ato na itong yambo. So, nagpailog rin ko. No? So, di ba, magpailog ta, mapasinsya ta, mapasaylo ta, tungod sa Ginoong Kristo niya. Pag suma, pagkamatay nato, wala mo na yung pagkabanhaw. Di ba? Ito ba yun? Patay ka sa'yo, di ba? Sige, okay na niya siya. So, ang nahita po magod sa mga taga-Corinthians, naipipila sa mga believers dito mito nga way pagkabanhaw. So, sa hinungdan, wala na sila nangalagad, wala na sila nagkapinog small group, wala na sila nagsimba, wala na sila nagbinutan, wala na sila nag-share sa gospel. Kaya ano magbinutan mga tangawa? Di ba na panutin niya YOLO? You only live once. Di ba? So, ang kinabuhi, kung tinuod na siya, ang kinabuhi nato diri lang kinabuhi ka. After ani, wala na. Ani, try everything na to, di ba? Okay, pagkamatay na to, di ba? Pagkamatay na to, wala naman di sa langit. So, sulay na to anything. Bisa unsa. Di ba, ang mga Korean ba, maligawin din sila binuutan kay panatalisod sila para ipanganak. Pobre kayo sila. Maligawin din sila binuutan para pag ma-reincarnate sila through higher level na sila ipabuhi, di ba? Mga ilang mag-train na. Binuutan dyan ka rin kay kung mabuhay ka ba through at least malato na ka. Oo, binuutan na sila. Sa ano? Nya kung kuan kuno kasi ikogulbol mahugas plato, kung mamatay ka, mahimo kang iro. Ay, mga gatong butik eh. Oo, ano siya. Di ba? Kasi sa kinukuhan sa Korean pa, kung every time subukan kasi ng papa magluto, sige kagulbol, pagkamatay nimo sa next life, mahimo kang iring. Di mo na tinuhan sa mga kuan reincarnation. Muna magbinutan jud ka para sa next life, mahimo kang prince. Okay. So, actually, doon ay mga Bible believers nga tinuhan nila kanang gitawag niya conditional immortality.
advance lang nga theology, no? Ang conditional immortality mo na tinuha nila. Kung namatay daw kang buutan, mupuyo ka sa eternity uban sa Dios. Pero pag namatay ka ng balaso-baso, badlungon, wala lang. Mamatay na kang wala na. Zero. O impyerno. O impyerno. Yari kayo. Wala. Sila sa ato nang nasunod tayo. Sila yung bayaran. Okay. Sinani. Muna nga, gisultan ni Pablo ang mga tao rito, giingnan niya sa verse 2. The gospel which I preach unto you, which also you are saved, if ye keep in memory what I preach unto you. Muna kini nga, kining doktrina sa pagkabanhaw, luwason mo gikan sa pagkawalay paglaom. Kung inyong dumdumon kanunay. Di ba? Muna nga atong dumdumon yung kanunay. Okay? So, what salvation ang given ni Paul? Salvation from hopelessness. Okay, kumawa ng bitaw at paglaom. Ako na rin na-share sa una, di ba itong tumantay itong nag-preach bitaw itong pagkamatay sa inyong sa takong. Katong istorya na ako sa akong parinti nga ang akong uncle kining na siya kasabot pa nga magpakasal na sila. Mga 1970s pa itong natuloy. O yan. Yan na itong lalaki. Sige, muulis ako dito. Ato ko Manila kay tigom ko pagbalik magpakasal ta. Nato nga tayo kay wala pa may 1970s o kung may text. After 2 years na sila communication. Pero ang lalaki, prating paningkamot dito, tigom minsan kay para sa kasal. Nagsulat ko lang siya. Telegram. Siguro yung nagsulat po. Si Rukabot, kasi return to sender ba? Di karon, katong babae Jet, nagtuon na siya nga wala na kay may communication. So, ang nahitabo, nakauyab na po sa bag ko. 2 years pa naman. Pagbalik sa aking uyuan, minyo na katong iyang hinigugma. Katigol na siya. Katigom na siya. So, mo to, ang babae na wala paglaom. Mo ni siya, pag wala ang paglaom sa imong Ginoo, mangita kag dahil uyab. Hindi, ang buot pagsabutan. Ang buot pagsabutan. Kung si Jesus ang imong uyab, naglaom gyud kasi nga mobalik siya. Di gyud ka magpakit sa lain. Di ka masakit. Wala siya. Kita siya gahing Kita siya gahing lover kay nauna siya paglaom siya sa lover. So, muna dia. Kung si Jesus naglaom gyud ka sa iya nga balikan gyud kaniya. Dili gyud ka mangitag lain. Muna nahita ko sa mga taga-Corinthians. Na nagsulti sa ila, nga di na mabalik si Jesus, wala na pagkabanaw. So, mo itong manawala sila na malagad sa Ginoo. Okay? So, sa atong discussion time karon, okay. So, mo ni ang sa actually kining chapter 15 sa Corinthians, resurrection ang topic. Ang last verse, mo ni ang gisulti ni Paul sa last verse, yung pa niya. Therefore, hakan sa conclusion, yung pa niya. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So kaya balikan mo kita sa Ginoo, kung naglaom yung ka, nagturong mabalikan yung kaniya, so muna ang dapat buhat mo. Be steadfast, kanang magtindog na magbarog, unmovable, dili matandog. Nya kanunay mag-abound, mudagaya sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay tanan daw ang gihimo nato, dunay dili refund. Dunay bayad. Steadfast magtindog, unmovable di maglihok. So, last na lang ang story. Katong dito ko sa Palawan, bago kami sa Palawan, dili pa man ko ato aircon technician, electrician pa ko ato nga time. Karon dunay usa ka Christian friend sa ako nga pastor. Naay Bible school nga gitukod. Kini nga Bible school ang tag-iyang Korean missionary. Nangita sila og Christian nga electrician nga mutakod sa mga wiring, mga outlets ug mga suga. Ako electrician ko. Sige, tama-tama kay pastor ka,
Nakita siya ka ng present niya. Pastor ka, sige. Itagaan ko number. Tanawagay mi. Nasit ang schedule ugma. Magkita mi alas 8. So niya to ko 7:30 pa to. Ano ko? Siyempre, kabalo. Koreano ba yan? Di ba? Mga Koreano, grabe na sila ka on time o ano. Pag-abot tayo, itong Koreano means are you the pastor? Electrician? Yes. Let's talk. Ano ng Koreano? Ang sabi ng English ba? Pero ganyan naman siya sa kuha nga. You know, pastor, this Bible school is the Lord's. This Bible school, we train people to become workers, missionary. So this Bible school is sponsored by believers because this is the work of the Lord. Okay, so if you are the one will install the electricals, Free na lang. the electrical, the light, the Lord will pay you in heaven. Kasi pwede siya bayad. Una ito nga. Biscuit yan, ganit ko tiri ko yung nabuhay. Yan na ko nga. Sorry, but I want a payment now na in heaven. So, matong nawawa na yung nandil kayo. Kato de, bayaran ang bayad sa kuha dito daw sa kanya. Tinood yun na siya. Problema. Hindi ko kasabot sa doktrina yun. Moto niya na si Brad ka sa kuha. Gusto rin ako ba? Ang problema, basta kung di ka kato kay heaven. Ikaw bayaran. Okay, sinani may igsoon. Actually, sa Christian life, ang Ginoo nag-bless naman yun sa atong mga trabaho karon. Tol, di ba? Kung kanang tawag ba nga common grace. Masama ng common grace. Every time mo tanong ka na yung ani. Magtrabaho ka, na yung sweldo. Magnegosyo ka, na yung ganansya. Muna kitawag nga common grace. Pero gawas ka ng common grace nga madawat na to. Nagsulti yun nga. Basta na kay gihimo sa Ginoo, dili yun sa masaya. No? Na-bless na ka in this life, napag yun ang tubo dito sa langit. No? So, muna siya. So, sa atong sharing time niya, which part of this verse is more challenging and why? Kining steadfast and hopeful, always abounding in the work of the Lord, and hopeful that your labor is not in vain. Ang kalainan sa steadfast is unmovable. Ang unmovable in face of challenge kanang kalisod. Ang steadfast is pareho man sila ng loyal and firm. Pero yung isa, i-challenge ka sa kalisod. Yung isa, i-challenge ang imong loyalty kung ang ano is karuhay. Offer nga mas nindot sa gawas ka. So, ang steadfast, i-challenge ang imong loyalty. Loyalty kung doon ay offer nga mas hayahay. hayahay. So, kaya unmovable, challenge kung kalisod. ayan. Bitaw, no? Ano siya ang meaning din? Kay lisod, ihandol, ano yan? Pareho siya loyalty and firmness. Pareho siya. Kung lisod, ihandol ang kalisod, mas lisod, ihandol ang kahayahay. Yes. Sumala pa sa ubay. Tagalan ka daghang kwarta. Magpabilin pa ba kang loyal sa imo? Okay, so asa ba niya? Okay, Osmond siguro na mong tana. Asa man sa verse ang lisod. Sana i-challenge ang kahayahay o i-challenge ang kalisod. O magpadayon ka makabawas sa pangalagan sa Ginoo. O lisod ang maglaban. Sa kahayahay o kalisod. Sige, share na sa inyo. Okay, so muna ang atong sharing time sa atong small group. Mag-break tayo into small group. Sharing time. After na mag-pray mo sa usa-usa. Okay. God bless everyone.